Akala mo noon, di ka magiging ganong klaseng lalaki. Yung sumusuko, yung parang buhay pa, pero patay na sa loob. Yung humihinga pa, pero wala nang buhay sa loob. Sabi mo noon, babangon ka. Manggangarap, lalaban para sa bagay na may halaga. Pero habang tumatagal, lumakas ang ingay ng mundo. Napagod ka, at bago mo pa namalayan, unti-unti ka nang dumudulas. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil matagal ka nang di tumitingin sa salamin. Okay, yung lalaking sinabi mong di mo magiging kagaya, yung nakatingin na sa'yo pabalik. Hindi ito panghuhusga, ito ang gisingan mo. Bago pa maging ugali ang pagko-compromise, bago pa maging normal ang katamaran, bago pa tuluyang mahuli ang lahat, tukuyin natin ang mga senyales para mapatay mo ang drift at muling mabuhay ng may layunin. Juan, palusot, kanang palusot, pero walang galaw. Nahuli mo na ba sarili mong paulit-ulit nagpapaliwanag kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin nagsisimula? Bakit laging next week ang gym? Bakit di mo pa rin nabubuksan ang Bible mo? Bakit yung pangarap na dati mong bukang bibig hanggang ngayon kwento pa rin? Tahimik ka lang, wala kang sinasabi, pero alam mo sa loob mo, hindi dahil sa season, hindi dahil sa stress, hindi dahil sa timing, kundi dahil sa takot, sa dudang nilagyan mo lang ng rason, sa ginhawa na ginawan mo ng kwento para tunog matalino. Pero hindi ka nilikha para sa palusot, nilikha kang tagabuwag ng bundok, sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi pakiramdam. Paano mo ito papatayin? Simple lang. Magsimula ka, maliit man, simulan mo na. Pumili ka ng isang bagay, isa lang, at tigilan mo na ang pa-delay-delay. Huwag mo hintayin ang motivation. Gumalaw ka na parang nakasalalay dito ang kaluluwa mo. Kasi totoo, nakasalalay nga. Tinitiis mo na yung dati mong nilalabanan. Naalala mo pa ba nung sabi mo, di ako magiging ganyang lalaki? Yung habol ng habol sa babae para lang mapansin. Yung addict sa dopamine, kakascroll, kakaswipe, kakahanap ng takas. Sabi mo nun iba ka. Gusto mo ng layunin. Gusto mo ng focus. Gusto mo ng pamana. Pero ngayon, pinapasok mo na ulit yung ginhawa, dahan-dahan. Pabirong landian para lang may magparamdam. Walang habas na scroll para lang may maramdaman. Tinatanggap mo na lang kahit alam mong yun ang pumapatay sa apoy mo. Hindi ka masama, pero distracted ka. At ang distraction, yan ang tahimik na pumapatay sa mga lalaki. Paano mo ito papatayin? Tigilan mo ang peke. Mag-ayuno ka sa validation. Balikan mo ang tunay na trabaho, tunay na connection, tunay na disiplina. Hindi ka nilikha para sa mga murang aliw. Nilikha kang magtayo ng bagay na walang hanggan. Maiksi ang buhay, pero mahaba ang kawalang hanggan. At alam mo na kung alin talaga ang may bigat. 3, pinabayaan mo ng pamunuan ang sarili mo. Nung mas bata ka pa, puno ka ng apoy, puno ka ng pangarap, pang-leader ang bibig mo. Sabi mo, gusto mong maging lalaking susundan ng iba. May direksyon, may dangal, may saysay. Pero habang tumatagal, huminto ka. Ngayon, yung cellphone mo na ang nasusunod. Yung feelings mo na ang nagdedesisyon. Yung goals mo, drawing pa rin. Dati ikaw ang nauuna. Ngayon, ginhawa na ang sinusundan mo. Pero eto ang totoo. Kung hindi mo kayang pamunuan ang sarili mo, wala kang kayang pamunuan. Hindi ang babae mo, hindi ang pamilya mo, hindi ni sarili mong kinabukasan. Alam ko yan, dinaanan ko rin. Nakita kong unti-unti na akong nabubulok at kailangan ko tong ayusin. Pero hindi ko kinaya mag-isa. At ikaw rin, hindi mo to kaya ng solo. Kailangan mo ng gabay, hindi lang hype, hindi lang motivation. Kailangan mo ng salita ng Diyos, ng katotohanan, ang presensya ng Diyos na lumikha sa'yo. Paano mo to papatayin? Bawiin mo ang trono ng sarili mong buhay. I set mo ang alarm. At huwag mong isnooze. Buksan mo ang Bible mo kahit tuyong-tuyo ang pakiramdam. Igalaw mo ang katawan mo kahit pagod ka. Magdasal ka kahit parang walang sagot si langit. Ang self-leadership, hindi yan flashy, hindi yan viral. Pero yan ang linya sa pagitan ng mga batang umaasta at ng mga lalaking naghahanda.
Dahil ang disiplina sa dilim, yan ang gumagawa ng delikado sa liwanag. Paano mo ayusin? Magsimula ka ulit, maliit lang, pero seryoso. Gumising ng maaga, buksan ang salita, igalaw ang katawan. Hindi mo kailangan ng hype, kailangan mo ng habit. Panindigan mo araw-araw. Kahit kaunti lang, kahit unti-unti, hanggang mabuo ulit ang clarity mo, hanggang mabuo ang momentum. Hayaan mong muling magliyab ang apoy. Gamitin mo ang spark para magutom ulit. Sa paglago, sa lalim, sa katawagan ng Diyos para sa iyo. Kasi ang simula ng lahat, hindi motivation, kundi action. Nanonood ka pa rin? Ibig sabihin yan, may laman ka. Kasi karamihan ng lalaki matagal nang nag-swipe palayo. Pero ikaw hindi. Alam mo kung bakit? Kasi ramdam mong hindi lang to content, to ay tawag. For tinitiis mo na lang ang manhid kesa maging buhay na buhay. Dati buhay na buhay ka, gutom sa katotohanan. Nagdarasal ka na parang may ibig sabihin. May apoy sa dibdib mo at ramdam mo yon. Pero may nagbago. Ngayon, scroll ka ng scroll. Habol ka sa mabilisang aliw, walang laman, peking tawa. Hindi dahil mahal mo yung ginagawa mo, kundi dahil ayaw mong makaramdam. Ginagawa mo yan para pansamantalang tumahimik yung nasa loob, para wag mo muna harapin yung totoo. Pero tandaan mo, hindi aksidente na naklik mo to. May naramdaman ka, may hinahanap ka. Kaya pakinggan mo to. Yung gutom, nandyan pa. Yung apoy, hindi nawala, nailibing lang sa ingay. Kung tinamaan ka nito, huwag kang manahimik. Mag-subscribe ka. Mas marami pang katotohanan ang parating. Hindi ka nilikha para tumakas. Nilikha kang makaramdam, mabuhay ng gising, lumakad sa apoy. Kasi tandaan mo, kapag pinatay mo ang sakit, pinapatay mo rin ang layunin. Tinatago mo ang sakit sa pekeng lakas. Sa labas, mukha kang matatag. Ngumingiti kapag kailangan. Sinasabing okay lang ako kahit alam mong hindi. Tama lang na acting para hindi ka tanungin, para walang mangulit. Pero sa likod ng lahat niyan, may sakit, may bisyo, may part ng pagkatao mong durog na. Ang lupit mong gumawa ng pader, pati sarili mo naniwala na sa maskara. Pero tandaan mo, ang pekeng lakas hindi bumubuo, nagpapaliban lang ng pagbagsak. Alam ko yan, nandyan na rin ako. Yung tipong nagpe-pretend habang palihim nang nawawasak. Paano mo ito papatayin? Itigil mo na ang pagpapanggap. Umanap ka ng isang tunay na kapatid. Hindi lang yung tatango sa'yo, kundi yung lalakad kasama mo. Yung tatawagin kang pabalik kapag naliligaw ka. Yung ipagdarasal ka, hindi lang papayuhan. Yung magpapaalala kung sino ka talaga. Kasi ang accountability hindi kahinaan. Giyera yan. At hindi ka nilikha para lumaban mag-isa. Ilaglag mo na yung maskara. Ilabas mo sa liwanag. Hayaan mong magsimula ang kagalingan. Hindi lang tutungkol sa emosyon. Tungkol to sa direksyon. Sa kalayaan. Sa pagiging taong nilikha ka ng Diyos para maging. Pinagtatawanan mo yung mga lalaki na dapat ginagaya mo. May nakita kang lalaking buo kung magdasal. Imbis na matuto, napailing ka. May narinig kang usapang purity. Nagpatawa ka pa. May nakita kang disiplinado sa kilos, lifestyle at pananalita. Pero imbis na lumapit at matuto, ginawa mong joke. Bakit? Kasi tinamaan ka. Nabunyag yung bahaging tinatago mo. Na-threaten ka. At dahil ayaw mong aminin, giniba mo na lang yung dapat sana ay ginaya mo. Hindi rin ako exempted dyan. Nainggit na rin ako, nainis, nag-mock. Pero tuwing ginagawa ko yon, dun ko nakikita. Ayan pala yung area na kailangan kong ayusin. Kaya ngayon, pinipili kong magpakumbaba. Ginagalang ko yung mga lalaking nilalakad yung landas na gusto ko ring tahakin. Nagtatanong ako, nakikinig ako, kinokopya ko yung mga habit nila hanggang sa maging akin din. Kasi minsan yung mga tinatawanan mo ngayon, sila pala ang ginamit ni Lord para patalasin ka. Ang tunay mong kalaban, hindi sila, sarili mo. Kaya tigilan mo ang pangungutya, bumangon ka, tumayo ng matuwid, at hayaan mong itayo ng Diyos ang lalaking dapat mong maging. Nakalimutan mo na kung sino ka talaga.
ito ang pinakadelikado sa lahat. Kasi tahimik. Walang ingay, walang alert. Hindi mo agad mapapansin. Unti-unti ka na lang nakakalimot sa kung sino ka talagang tinawag ng Diyos para maging. Sabi ng mundo, huwag kang makaramdam, basta gumanap ka lang. Pero ang totoo, si Jesus malalim kong makaramdam. At kahit ganon, tinapos niya ang misyon niya. Sabi ng mundo, ikaw ang sarili mong sandigan. Pero ang totoo, sigad ang bato mo. Sabi ng mundo, huwag kang magpakita ng kahinaan. Pero ang totoo, sa pag-amin ng kahinaan, nandoon ang kalayaan. Sabi ng mundo, takasan mo yung sakit. Pero ang totoo, sa kamay ng Diyos, ang sakit nagiging layunin. Sabi ng mundo, ayusin mo sarili mo. Pero ang totoo, hindi mo pwedeng ayusin ang isang bagay na hindi mo naman nilikha. Sabi ng mundo, basta mabuhay ka lang. Pero ang totoo, tinawag kang mamuno, magtayo, lumaban, para sa kawalang hanggan. Ang gusto ng mundo, manhid ka, tahimik ka, sarado ang puso mo. Pero ang gusto ng Diyos, buo ang buhay mo. May boses ka, may bagong puso ka. Kaya kung nakalimutan mo na kung sino ka, bumalik ka doon sa isa na hindi ka kailanman nakalimutan. Hindi ka lang basta lalaking sinusubukan lang makaraos. Anak ka ng Diyos, ginawang panggiyera, panglayunin, pangkawalang hanggan. Gumising ka, bumangon ka, kunin mo ang pwesto mo. Walang ibang gagawa nito para sa'yo. Ikaw ang lalaking yon. Simulan mo na. Kung tumama sa'yo ang mensaheng to, huwag mong sarilihin, i-share mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.